kapwa niya vlogger ang isang vlogger na umorder ng 13 million pesos na halaga ng beauty products. Isang taon na kasi ang nakakalipas, hindi pa rin nagbabayad ang vlogger pero active na active daw sa social media. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Halos 13 million pesos umano Ouch! ang mga customized hair product na in-order ng isang sikat na beauty vlogger at salon owner sa kapwa niya vlogger na si Boss Mike Cervera. Biruin niyo mga kababayan na ito kasing vlogger na ito umorder kay Boss Mike Cervera ng worth 13 million na beauty products. Kasi nga, meron daw po itong salon at ang pagkakaalam ko mga kababayan, napakaraming branches nung salon na yon. Nito pong isang kilalang vlogger din na ito. So ngayon, isang taon na yung nakalipas mga kababayan, nasaglip na magbayad dito po kay Boss Mike Cervera. Ang inuna, puro pagpapaplex sa social media at kung ano-anong mga pinaggagawa sa kanyang social media mga kababayan at hindi na po inintindi yung in-order niyang beauty products na nagkakahalaga ng 13 million pesos. Anyway, tuloy pa natin. Pero ang problema, halos isang taon mula nang ma-deliver ang mga produkto, hindi pa nagbabayad ni 5 ang inirereklamo. Kaya nagpasaklolo na raw si Cervera sa NBI Fraud and Financial Division para sampahan ng reklamong estafa ang beauty vlogger. Hanggang ngayon, hindi raw makapaniwala si Cervera na mauuwi sa konsumisyon ang big order ng inakalang legit na kliyente. Buti pa nga mga kababayan, ito sa akin lang, personal opinion ko, sa laki ng pera, buti na nga lang kaso lang yung ginawa ni reklamo lang yung ginawa ni Boss Mike Cervera. Kung sa iba-iba yan mga kababayan, baka ipinatumba na yan. Diba, lalo na kung sa mga kaalyado siguro nangyari ni Digong yan, baka ipinatumba na. Buti na nga lang, kaso lang ang inabot niyan kay Mike Cervera. Kasi nga, sa totoo lang mga kababayan, ang mahalaga kasi kay Boss Mike Cervera, hindi kasi yung pera, yung pakisama. Ngayon, ang problema kasi, merong mga ibang tao na talagang inaabuso yung kabaitan po niya. Katulad mga kababayan, nito pong isang vlogger din na ito na umorder sa kanya ng 13 million na beauty product. Saglip na bayaran, puro pagyayabang sa social media yung ginagawa. Anyway, tuloy pa natin. Nakita ko naman sa presentasyon niya ang sabi niya 100 mahigit yung branches niya. Kaya sabi ko okay naman, kakayanin naman na makapagbayad kasi may may source of income. Tama. Customized o pinangalan mismo sa beauty vlogger ang mga hair product na hindi pa bayad. Dahil na-deliver ng kompleto ang orders, pinagkakakitaan pa raw yan hanggang ngayon ng beauty vlogger. Bagay na ikinasasama. Sabi nga dito, imagine, 1 year nang na-scam ng 13 million, si Boss Mike tahimik lang at talagang napakabait ni Boss Mike. Kasi sa totoo lang ayaw niya manghiya ng tao Hindi kasi niya ugali mga kababayan na kapag ka nangutang ka sa kanya, sisingilin ka. Hindi ganun si Boss Mike Para sa akin in my personal opinion. Tapos ang pinaka pa lagi niyang sinasabi na huwag manghihiya ng tao pagdating sa pera. Ngayon kasi mga kababayan ng problema dito, isang taon na nga yung nakalipas. Tapos hindi pa mga kababayan hindi pa binabayaran yung utang sa kanya. Yung in-order sa kanya. Hindi kasi kung pag-uusapan natin, hindi talaga totally pera yung pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito, yung negosyo na pwedeng maalantana yung ginagawang proseso ng negosyo mga kababayan kung sakaling hindi maibabalik yung 13 million pesos. Diba? Kasi nasa sa negosyo yung pera na yun ngayon, naipaluwag nga mga kababayan doon sa isang vlogger, malaki maapektuhan kung hindi makakabayad yung vlogger na yon. Anyway, tuloy pa natin. Panang loob ni Cervera. Ilang beses na raw sila nakipag-ugnayan sa kabilang kampo. Nagbayad din umano kalaunan ng beauty vlogger pero tumalbog naman ang nasa 20 tseke at closed na pala ang mga account. Nakadagdag pa sa inis ni Cervera dahil active na active pa sa social media ang beauty vlogger. Ba talaga sila magsalita na minsan alam mo na binobola ka. Diba? Mahalata mo. Pero dito hindi ko talaga nahalata na ganito pala mangyayari. Parang feeling ko tuloy naisahan ako
eksperto na ako sa pagnenegosyo. Nais daw ngayon ni Cervera na mapanagot ang beauty vlogger. Hinala pa niya, hindi lang siya ang naagrabyado nito. Purpose nga namin ay yun, maging aware din yung iba. Baka mamaya hindi ko Tama. rin naman sigurado kung ako lang. Ilang beses tinawagan ng News 5 ang beauty vlogger para sa kanyang panig. Ngunit hindi ito sumasagot sa aming mga tawag. Nagbabalita mula sa frontline. Gio Robles, News 5. Sino kaya to mga kababayan? Sino kaya tong ng scam na ito? Kaya Boss Mike Cervera. Tingnan nga natin sa comment section. Baka may mga lalabas na pangalan. O may mga lumalabas na pangalan dito. Adarna Grande. Ayan o. Yan ba yung haircut challenge? Adarna Grande o ano yun? Phoenix Salon ba yun? O Pipix Salon? And anyway, search natin mga kababayan. Adarna Grande. Baka may lalabas. Adarna. Ayan o. Oh, hindi pa ako nakapollow. Oh, naglabas ng official statement mga kababayan yung Adarna Grande. Ito. Hindi naglabas ng official statement mga kababayan. Pero tingnan muna natin to. Yan. Oh, sabi nung official statement mga kababayan ng Adarna Grande. Oh, sabi dito, official statement, magandang araw. Gusto lang po naming linawin ng Adarna Grande Parañaque Branch ay isang franchise lamang at independyente, owned and operated. Ang aming branch ay hindi involved, hindi connected at hindi kasama sa isyong may kinalaman sa brand owner o franchisor na Adarna Grande. Hiwalay po ang aming operasyon at nakatuon lamang kami sa pagbibigay ng maayos at quality na salon services sa aming mga clients. Alam nyo, ito yung problema. Pag sumablay mga kababayan yung mismong ulo, yung owner mga kababayan, naapektuhan din yung mga franchiser, yung mga nag-franchise sa kanila. Nung business. So ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Para po sa concern tungkol sa nasabing isyo, pakidirekta ito sa brand owner at franchisor at hindi sa mga franchise branches. Salamat po sa inyong pangunawa at suporta. Adarna Grande Parañaque Branch. So magaling at tiliwanag nila mga kababayan kasi apektado talaga yung negosyo po nila dyan. So ngayon, ito po pala yan. Ito po pala mga kababayan yung tinutukoy doon sa balita. Kasi ito yung malimit na ito yung pangalan na lumalabas dun sa comment section. Actually, marami po ang nag-comment. Meron po siyang 1 million followers. At yan. Lakayan ko lang. Meron siyang 1 million followers mga kababayan. At kung makikita ninyo, ayan active pa nga siya sa kanyang social media. Ito, may post nga Sabi niya dito, di ba nasa warehouse ninyo halos lahat ng product? Alam niyo mga kababayan, ganito halimbawa, yung lahat ng product na sinasabi niya, na sinasabi siguro na nasa warehouse daw ni Boss Mike Cervera, ang pinag-uusapan kasi dyan, once na na-avail mo na, nakuha mo na, o in-order mo na, nakapangalan na sa'yo yung mga product na yon worth 13 million, kahit pa ipagpalagay natin na halimbawa, nasa warehouse ko yan, basta nakuha mo na sa akin yan, nagkapirmahan na tayo, okay na, nakapangalan na sa'yo yung 13 million na worth of product, sa'yo na yon. Pasalamat pa nga siya mga kababayan. Sobrang bait ni Boss Mike Cervera. Pinayagan pa siya na manatili sa warehouse ni Boss Mike Cervera yung mga product na na-order na po niya worth 13 million pesos. Kasi nga ang pagkakaalam ko dyan, may kontrata po kasi yan mga kababayan. Halimbawa, o-order ka ng worth 13 million na product, meron po kasing kontrata na pinipirmahan yan. Ngayon, kung nakapirma na siya doon sa kontrata na yon at yung mga product ay ipinahabilin niya muna sa warehouse ni Boss Mike Cervera, siya po magkakaproblema doon, hindi si Boss Mike Cervera. Kasi kung sa iba yan, baka nga pati yung pananatili ng product doon sa warehouse, baka nga pabayaran pa sa kanya. Buti na nga lang mga kababayan, kay Boss Mike Cervera, walang bayad. Diba ang sinisingil lang sa kanya, yung product na in-order niya
na worth 13 million pesos. Alam nyo mga kababayan, pagka ganito yung mga tao na hindi marunong rumipite or hindi marunong mag-ano, halimbawa sa ganyang kalaking halaga, dapat po talaga hindi tinatangkilik yung product niyan. Kasi kung nagagawa nilang tawag dito, utuin mga kababayan yung ibang tao, magagawa din nila yan sa kanilang mga customer. Alam nyo, eto lang masasabi ko, wag nating idamay yung mga naka-franchise sa kanila. Kasi kawawa din naman. Tulad nito mga kababayan, nitong Paranaque branch, ito naman pala franchise lang. Wala po pala itong kinalaman doon sa mismong owner. Kumbaga, halimbawa ako nag-franchise sa kanila. Ako na yung nagmamay-ari ng negosyo. So wala nang kinalaman doon yung owner mga kababayan. Ang nakakalungkot nga lang dito, nadadamay yung mga franchise dahil po sa pang-i-scam nito pong si Adarna Grande na ito. Ano po mga kababayan? So kayo, ano po masasabi nyo? Hingil po dyan sa usapin po na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan. O sabi nga ni Kuya Lore S. Del Rosario, storage ng warehouse. Kaya nga po kung sa iba-iba baka pinabayaran pa yon yung pananatili ng mga product na in-order niya na worth 13 million. Kahit pa sabihin niya na nasa warehouse siya ni na Boss Mike Cervera, basta na-order na niya yung product at nagawa ng paraan nung kampo ni Boss Mike Cervera na ma-produce yung product na yun, nagkapirmahan na, okay na yun. Kanya na yun mga kababayan. Swerte na nga lang niya kasi pinayagan pa na manatili sa warehouse ni Boss Mike Cervera. Anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dyan sa mga balita na yan na tinalakay po natin? Comment below na lamang po kung may opinion at komento po kayo hingil po dyan sa mga topic po na yan na tinalakay po natin mga kababayan. At bago po tayo pansamantala magpaalam, basa-basa po muna tayo ng inyong mga komento at bati-bati na rin po. Ano po mga kababayan? Anyway, shoutout po kay Kuya Lore S. Del Rosario kay Jem Biray, mega love shoutout po kay Ma'am Lynn Mariano, mega love shoutout po kay Ma'am Lily Pabuelos, mega love shoutout po sa inyo kay Ma'am Dolores Lopez, mega love shoutout. Sabi nga dito, parang totoo, may rent dapat. Kaya nga po di ba, pasalamat na nga lang siya, mabait. Si Boss Mike Cervera mga kababayan. Alam niyo po ba ito bigyan ko lang kayo ng konting kwento kung bakit ko mga kababayan nasasabi sa inyo na sobrang bait ni Boss Mike Cervera. Dahil mga kababayan, kung matatandaan nyo, wala pa akong kotse noon, noong mga panahon na yon. Way back 2024, wala pa akong kotse niyan. Biruin nyo yung isang mamahalin sasakyan noon, iniaalok niya sa akin, pero kahit kailan ko na lang bayaran. Hindi naman ako ganun mga kababayan Sabi ko, hindi, saka na lang. Pag may sapat na pera na ako, pag nakaipon na ako. Sabi niya sa akin, hindi. Gusto mo, iuwi mo na yan. Saka mo na lang bayaran. Hindi ko talaga mga kababayan hindi talaga ako ganun na ng kotse. Tapos di ako mag-aalpas ng pera. Tapos walang matibay na usapan. Kasi syempre nakakahiya din naman. Sobrang bait kasi ni Boss Mike Cervera. Kaya nakakalungkot lang na na-scam siya ng 13 million pesos. Sana mabayaran, sana maibalik. Kasi pasalamat pa nga to Pasalamat pa nga yan mga kababayan. Kinasuhan lang siya. Kung sa iba-iba, baka kung sa mga kaalyado siguro ni Digong ginawa yan, baka ipinatumba pa yan. Di ba mga kababayan? Kaya nga ako sa totoo lang nakakalungkot na biruin nyo sa isang taon pala nakasama namin siya, may problema pala na ganito. Hindi niya na-open, hindi niya nasasabi. Kaya nga dapat papanagutin to. O hindi may babalik yung pera, ipakulong na lang. Ganun lang kasimple mga kababayan. Sabi ni Kuya Reynaldo Aquino, kunin mo ko driver boss Jake. Libre lang serbisyo ko sa'yo. Hindi, nakakahiya po. Anyway, shoutout kay Ma'am Liza Ruiz, mega love shoutout po. Ayan. Kay Ma'am Edna Ihara, mega love shoutout. Saka pagkasama nyo siya mga kababayan, si Boss Mike Cervera, hindi kayo tuturuan ng kahit ano niyan. Puro negosyo. Puro negosyo, magnegosyo kayo. Para hindi habang buhay, vlogger kayo. Yan lagi niyang sinasabi, magnegosyo kayo, hindi habang buhay, vlogger kayo. Much better, mas maganda na may negosyo pa rin kayo. Yan yung lagi niyang sinasabi. At pilitin nyo palagi na lumaban ng patas kapag may negosyo kayo. Pero hindi namin alam na ganito pala yung gagawin nito sa kanya. I-scam ng 13 million pesos. Hindi po biro yun Yung pera na yun mga kababayan, hindi po biro yan.
Talagang napakalaki po nung 13 million pesos. Anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang comment at opinion po ninyo? Hingil po dyan. O sabi nga ni Tol Crisulo, laging busog at lasing. Yes, isa pa yan. Pagkasama namin mga kababayan si Boss Mike Cervera, kahit anong gusto ni Tol Crisulo, hanggang umagang inuman yan, siya lang yung nalalasing eh. Talaga one to sawa. Kaya nga nakakalungkot na na-scam siya ng ganito kalaki. Sana mabayaran. Kasi kung hindi mababayaran, much better ipakulong na lang. At dapat wag nang tangkilikin yung mismong negosyo na pagmamay-ari niya. Wag nyo namang idama yung mga franchise branch kasi kawawa naman. 'Di ba? Laki ng pera, 13 million pesos. Pero anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang comment at opinion po ninyo? Hingil po dyan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dito sa mga topic na yan na tinalakay po natin. Anyway, maraming salamat po mga kababayan. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po. Especially thank you sa lahat ng Team Replay na hindi nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama.